Magandang araw! Narito ang madaling maintindihan na video tungkol sa mga place value at value ng mga bilang na may 4 hanggang 5 digits. Handa ka na bang matuto? Tara na! Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang maibigay ang place value at value ng mga bilang na may 4 hanggang 5 digits. Bago natin simulan ng ating aralin, balikan muna natin ang ating huling pinag-aralan tungkol sa pagpapakita ng mga bilang hanggang 10,000. Kung hindi mo pa ito napapanood, nasa description box ang link para maaari mong balikan. Handa ka na ba? Ibigay ang ipinapakitang bilang ng mga blocks, flats, longs at squares. Narito ang unang bilang. Tama! Ang ipinapakitang bilang ay 5,244. Number 2. Tama! Ang sagot ay 7,087. Para sa susunod, ibigay ang ipinapakitang bilang ng mga numbered discs. Magaling! Ang sagot ay 9,323. Nasagutan mo ba lahat ng katanungan? Mahusay! Natutunan natin sa ating huling pinag-aralan na sa pagpapakita ng mga bilang hanggang 10,000 ay maaaring gumamit ng blocks, flats, longs at square. Maaari ring gumamit ng numbered discs sa pagpapakita ng mga bilang. Maglaro tayo! Alamin ang mga salitang mabubuo mula sa mga pinaghalo-halong letra. Handa ka na ba? Number 1. Tama! Ang salita ay digits. Number 2. Magaling! Ang sagot ay halaga. Number 3. Tama! Ang salita ay bilang. Balikan natin ang mga salitang ating nabuo. Mayroon tayong digits, halaga, at bilang. Ngunit, ano ba ang ibig sabihin ng digits? Paano ito nakatutulong sa pagkuha ng place value at value ng mga bilang? Alamin natin! Mahalaga na malaman natin ang place value upang malaman kung gaano kalaki o kaliit ang halaga ng isang bilang. Ang mga digits ang ating ginagamit upang tayo ay makapagbilang. Ito ay ang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, at 9. Kung ating titingnan, parang 9 lamang ang ating mga digits. Ngunit, huwag nating kalimutan na ang 0 ay isang digit na ating ginagamit sa pagbibilang. Kaya, meron tayong 10 digits. Ito ay ginagamit upang magbilang mula 0 hanggang 9. Dahil isang digit lamang ang ginagamit, ito ay nasa hanay na tinatawag na isahan o ones place value.
Paano kung higit pa sa 9 ang bagay na ating bibilangin? Magdaragdag tayo ng panibagong hanay kung ang 9 ay magiging 10 na may 2 digits, ang 1 at ang 0. Ang 0 ang ilalagay sa hanay ng isahan o ones place, samantalang ang 1 naman ay ilalagay sa bagong hanay na tinatawag na sampuan o tens place value. Halimbawa ay ang bilang na 34. Ito ay may 2 digits. Nasa hanay ng isahan o ones place ang digit na 4. Maipapakita ito na grupo ng 4 na tig-iisa. Samantalang nasa hanay ng sampuan o tens ang digit na 3. Ito ay grupo ng 3 tig-10. Subukan pa natin ang isang halimbawa. Ang bilang na 67. Ito ay may 2 digits. Nasa place value ng isahan o ones ang digit na 7. Maipapakita ito ng 7 tig-iisa ang bilang. Samantalang nasa place value ng sampuan o tens ang digit na 6. Ito ay grupo ng 6 na tig-10. Mula sa kanan ng ating bilang ay ang place value ng isahan o ones. Susunod ang sampuan o tens. Ang hanay ng sampuan o tens ay maaaring bumilang hanggang 99. Kung higit pa dito ang ating bibilangin, magdaragdag tayo ng isa pang hanay. Ito ay tinatawag na place value ng sandaanan o hundreds. Ito ay hanay ng mga bilang na may tig-iisang daan. Halimbawa ay ang bilang na 428. Ang digit sa place value ng sandaanan o hundreds place ay 4. Ito ay grupo ng 4 na tig-iisang daan. Ang nasa place value ng sampuan o tens ay ang digit na 2. Ito ay grupo ng mga 2 bilang na tig-10. Ang nasa place value ng isahan o ones ay ang digit na 8. Ito ay grupo ng 8 tig-iisa. Balikan natin ang mga place value mula sa kanan ng ating bilang. Isahan o ones, sampuan o tens, at sandaanan o hundreds. Ang place value ng sandaan o hundreds ay maaaring bumilang hanggang 999. Kung higit pa dito ang ating bibilangin, magdaragdag tayo ng panibagong hanay. Ito ay tinatawag na place value ng libuhan o thousands. Ito ay hanay ng mga bilang na may tig-iisang libo. Halimbawa ay ang bilang ng 4,387. Ang nasa libuhan o thousands ay ang digit na 4. Ito ay grupo ng 4 na tig-iisang libo. Ang digit na sandaanan o hundreds ay 3. Ito ay grupo ng 3 tig-iisang daan. Ang nasa place value ng sampuan o tens ay ang digit na 8. Ito ay grupo ng 8 tig-10. At ang nasa isahan o ones ay digit na 7. Ito ay grupo ng 7 tig-iisa ang bilang. Muling balikan natin ang mga place value mula sa kanan. Ito ang isahan o ones,
sampuan o tens, sandaanan o hundreds, at libuhan o thousands. Ang hanay ng libuhan o thousands ay maaaring bumilang hanggang 9,000, 900, 999. Kung higit dito ang ating bibilangin, magdaragdag tayo ng panibagong hanay. Ito ay tinatawag na place value ng 10,000 o 10,000s. Ito ay hanay ng mga bilang na tig 10,000. Halimbawa ay ang bilang na 51,268. Ang digit sa 10,000 o 10,000s ay 5. Ito ay grupo ng 5 tig sa 10,000. Ang nasa place value ng libuhan o thousands ay digit na 1. Ito ay 1 tig 1,000. Ang digit sa sandaanan o hundreds ay 2. Ito ay grupo ng 2 tig 100. Ang nasa sampuan o tens na place value ay ang digit na 6. Ito ay grupo ng 6 na tig sa 10. At ang digit sa isahan o ones ay 8. Ito ay grupo ng 8 tig-1 ang bilang. Balikan natin ang mga place value ng bilang mula sa kanan. Ito ang isahan o ones, sampuan o tens, sandaanan o hundreds, libuhan o thousands, at 10,000 o 10,000s. Karagdagang kaalaman. Kung higit pa sa 10,000 o 10,000s ang ating bibilangin, ang susunod na place value ay 100,000 o 100,000s place. Sabayan mo ako at ulitin natin ang mga place value ng mga bilang na may 5 digits. Ito ang isahan o ones, sampuan o tens, sandaanan o hundreds, libuhan o thousands, at 10,000 o 10,000s. Magsanay tayo! Sa bilang na 63,529, ibigay ang place value ng digit na naiiba ang kulay. Handa ka na ba? Ano ang place value ng digit na 2? Tama! Ito ay nasa sampuan o tens. Ano ang place value ng digit na 3? Tama! Ito ay nasa libuhan o thousands. Ano ang place value ng digit 9? Magaling! Ito ay nasa isahan o ones. Ano ang place value ng digit na 6? Tama! Ito ay nasa 10,000 o 10,000s. Ano ang place value ng digit na 5? Magaling! Ito ay nasa place value ng sandaanan o hundreds. Dapat nating malaman ang value ng isang digit upang malaman kung gaano kalaki o kaliit ang isang bilang. Para makuha ang value ng isang bilang, mahalagang malaman ang place value nito. Halimbawa,
ay ang bilang na 39,668. Alamin natin ang value ng bawat bilang. Ang digit na 8 ay nasa place value ng isahan o ones dahil isang digit lamang ang ginagamit sa hanay na ito. Ang sarili niya ang kanyang value, kaya ang value nito ay 8 din. Ang digit na 6 ay nasa place value ng sampuan o tens. Ang katumbas nito ay 6 na tig-10. Kaya ang value ng digit na 6 sa sampuan o tens ay 60. Ang digit na nasa sandaanan o hundreds ay 0. Dahil 0 ito, ang value ng bilang na ito ay 0 rin. Ang digit na 9 ay nasa place value ng libuhan o thousands. Ito ay katumbas ng 9 na 1,000, kaya ang value nito ay 9,000. Ang digit sa 10,000 o 10,000s ay 3. Ito ay katumbas ng 3 tig-10,000. Kaya ang value nito ay 30,000. Sa pagkuha ng value ng isang digit, maaring gawing 0 ang mga digit na nasa kanan nito at ang nasa kaliwa ay maaring alisin upang makuha ang value ng isang digit. Magsanay tayo. Ibigay ang value ng bilang na naiiba ang kulay. Handa ka na ba? Umpisahan na natin. Ano ang value ng digit na 3? Tama! Ang sagot ay 300. Ano ang value ng digit na 7? Tama! Ang sagot ay 7. Ano ang value ng digit na 4? Magaling! Ang sagot ay 40,000. Ano ang value ng digit na 1? Tama! Ang sagot ay 10. Ano ang value ng digit na 9? Tama! Ang value nito ay 9,000. Tandaan natin na ang mga place value ng mga bilang na may 5 digit mula sa kanan ay isahan o ones, sampuan o tens, sandaanan o hundreds, libuhan o thousands, at 10,000 o 10,000s. Sa pagkuha ng value ng isang digit, mahalagang malaman ang place value nito. Upang malaman natin kung naintindihan mo ang ating aralin, sagutan mo ang pagsasanay. Ibigay ang place value at value ng mga digit na naiiba ang kulay sa bawat bilang. Kung hindi sapat ang oras na nakalaan, maaari mo munang i-pause o ihinto ang video sa bahaging ito. Handa ka na ba? Umpisahan na! Para sa tamang kasagutan, matatagpuan ito sa mga downloadable worksheets na makikita sa description box sa ibaba. Mayroon ding karagdagang gawain na maaari mong sagutan para sa higit mong pagkaunawa ng ating aralin.
Magaling! Natapos mo ang ating aralin. Kung may hindi naintindihan o hindi malinaw na bahagi, maaari mong balikan at muling pag-aralan. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment, mag-share, at pindutin ang notification bell para sa mga susunod na matsayang videos. Hanggang sa susunod!